Dahil wala tayong ibang dapat itataas kundi ang Panginoong Diyos lang. Okay? So, wag natin silang tularan. Kaya ano nga ba talaga ang dapat natin gawin? Pag tayo ay manalangin, ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 5. Sino may Bible dyan? Matthew chapter 6. Basahin natin verses 5 to 8. Matthew 6 verses 5 to 8. Ito ay this. And when you pray, you should not be like hypocrites, for they love to pray standing in the synagogue and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Assuredly I say to you, they have their reward. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place. And your Father sees in secret will reward you openly. And when you pray, do not use vain repetition as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. 8. Therefore, do not be like them, for your Father knows the things you have need before you ask Him. Amen. Okay. So, ang makukuha natin, mapupulot natin doon sa binasa natin sa Matthew chapter 6 verses 5 to 8. Una, huwag tayo manalangin para kumuha ng papuri ng mga tao. No? So, pangalawa, huwag tayong manalangin ng hindi bukal sa ating kalooban. Do not pray insincerely. At pangatlo, not in public. Ang sabi nga sa Matthew 6:6, na kung ikaw ay mananalangin, ano dapat ang gagawin mo? Pumasok ka sa silid. Pumasok ka sa iyong kwarto, magsara ka ng pintuan, at doon ka manalangin sa iyong amang nasa langit. Sapagkat kung ano ang ginagawa mo sa sikreto, ito ay kagaling palaan ng Panginoon sa publiko. Okay? Pag manalangin, huwag tayong sa public. At isa pa, do not pray with much words. Sa verse 7 ang sabi dito, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. So, bakit in-encourage tayo na huwag mahaba ang sinasabi? Sapagkat, kahit ang iba naman kasi dyan na yung kahit paulit-ulit na lang or madaming flowery words, bubbly words. Pero, kumbaga, sa 1,000,000 na salita na sinabi niya, pero ang ibig niya lang pala talagang pakasabihin o yung mensahe lang ng panalangin niya is, Lord, bless me. Ganun. Sobrang haba, sobrang dami. Dami pa sinabi, no? No, dahil pa sinabi, pero ano lang pala, isa lang pala yung, napaka-ikli lang pala ng mensahe na gusto niya sabihin din sa kanyang panalangin. So, kung maalala nyo, may sinabi pang, may acronym pa ng KISS, di ba? Keep it short. Pero huwag na natin sabihin ng dulo kasi minsan, yung last na S, minsan, iba-ibang, iba-ibang, kanya-kanyang version. Keep it short. Tapos may isa pang S. Okay? At isa pa, when you pray, do not inform God. Bakit? Ang sabi dito sa huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Kasi ang isinample doon is ganito. Meron, yung nanay niya operahan kinabukasan, tapos wala silang pera, wala ding dugo na gagamitin para sa operation. So, ang sabi niya doon, ang panalangin niya is, Diyos ko po, wala pa kaming pera, ooperahan si mama ko bukas, wala pa rin kaming nakaredy na dugo,
Diyos ko po, paano kaya ito yung ganon? Ganon yung ano niya. Pero ang ano niya talaga is, wag daw natin i-inform ng Panginoon. Kasi, bakit? Alam na ni Lord. Kasi alam na ni Lord yung ating mga needs. Bagkos, ang dapat daw natin talagang usalin na panalangin is, Lord, maraming salamat at ipoprovide mo ang perang kakailanganin namin para sa operasyon ng nanay ko. Maraming salamat din po sa mga magdo-donate ng dugo. Yung ganon. So, if you could remember the definition of faith, di ba? Di ba? Ang faith is acting as if, believing and acting as if you have already received what you are asking for. Di ba? The evidence of things hoped for. Di ba? Kumbaga, yes. Ulit na natin. The evidence of things that we cannot see. Yes. Kung ano yung hino-hope mo, yun yung expression mo of faith. So, hindi yung mag-ano ka na. Kasi yung kapanahunan doon ni Jesus, yung mga nag-uusal ng ganyang mga panalangin, isa ang ibig sabihin niyan kasi nagpaparinig sila doon sa mga doon sa palibot para sila ay yung kasi nga di ba para mahututan sila lalo yung mga tao. Para makalikom sila lalo kaya ginagawa nila yung gano'n. So kaya we are being warned not to do that, okay? Do not inform the people around you or together with you in the group prayer. So, wag daw magparinig. Kasi ang iba, minsan, nagpe-pray sila ng ganun nga na kasi pala, meron silang something after. Yung simbahan, Lord, wala pang mga bulaklak, wala pang mga hangin. Glory to God. So, yun lang po, mga kapatid. Sana may napulot tayong aral sa gabi. Amen po. Amen. Praise God. Yung every Friday namin, Lord, wala pang nagluluto. Every weekend na naman eh.